Ganito kasi yan, kapag asawa na natin yung isang tao, we expect that his property becomes our properties and our properties become his properties as well. Yung tinatawag nating conjugal property, especially if you are legally married. Kasi kapag hindi kayo legally married, so hindi magiging conjugal property yung mga properties ng bawat isa sa inyo. So, ine-expect natin na lahat ng kung anong sa kanya, sa'yo na rin. Likewise, na kung ano yung sa'yo, sa kanya na rin. Kasi nga, mag-asawa na kayo. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. And masaya po ako kasi isang araw na naman na makakapag-upload tayo ng content, and this is a wonderful day for all of us. And ang topic natin ngayon is very exciting. Okay, so ang video natin for today is hango naman doon sa query ng isa nating subscriber na si Charles Claveria. So, hi Charles! Shout out sa'yo. At eto yung question or query ni Charles. Kasi nga daw, yung dumating na credit card is, ang nakapangalan is yung hubby niya, pero OFW. So, meaning to say, wala siya dito. So, ang question ni Charles is that, pwede nga bang gamitin niya ang credit card ng kanyang hubby? Okay, so pag titignan natin ang tamang process kasi pag nagbabayad tayo using our credit card, hinihingi talaga ni cashier ang ID natin. And of course, kapag hindi tayo yung nakapangalan sa credit card at hiningi yung ID, so magiging iba yung pangalan sa credit card doon sa ID. So, in ways na ang hirap talagang gamitin ang isang credit card kapag hindi sa'yo. So, minsan, nailulusot naman natin, no? Kasi I've noticed na sa mga department stores and even malls that I've been visiting, kapag nagpo-purchase ako, may mga cashiers na hindi na talaga ina-ask or hinihingi yung IDs ko. So, ibig sabihin, naging maluwag na ba ito or kilala na ba nila ako kaya hindi na sila nag-a-ask ng aking identification or ID. But the proper procedure of that is when the merchant or when the cashier, so before the cashier swipes the credit card, I should say, hinihingi yung ating mga ID. So, ito yung nagiging issue talaga, lalo na kapag asawa mo, siyempre sasabihin, bakit hindi pwede? Asawa ko naman siya, kasal naman kami. Yung mga ganun na sinasagot mo na lang sa sarili mo kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa kahera, no? So, sa isip-isip mo na lang, bakit naman ganun? Hindi nga ba, pagkasal kayo is conjugal property, lahat ng kung anong nasa husband ko, akin, ganun din yung mga akin sa kanya na rin. So, bakit ganito? Bakit ang credit card hindi pwede? So, wala na nga bang chance or wala na nga bang opportunity para yung credit card ng husband mo, pwede mo pa rin gamitin, or yung credit card ng wife mo, pwede mo pa rin gamitin. So, meron tayong tinatawag na authorized user. So, ano naman ang ibig sabihin ng authorized user? Ang authorized user is additional credit card holder to someone else's credit card account. So, kumbaga, merong nagmeme-ari sa credit card na to, pero he or she gave you the authority to use his or her credit card. Okay, the question is, how can you authorize someone? So, I think pwede siyang gawing online, or kung hindi naman, tumawag sa hotline ng bangko and speak with the customer service representative and ask if you can authorize your husband or your wife or your son or your daughter or maybe your parents. Pwede rin siguro. So, kapag pwede naman, then di okay. But still, we have to make sure na ina-accept ni bangko ang ganong arrangement. So, I think it is the decision of the bank kung pwedeng gawin yon or not. So, the first thing you have to do is to inquire with the bank and ask if you can authorize someone to use your credit card.
I think when it comes to matters like this one, pinag-uusapan talaga ng maigi. Kasi once that you are going to authorize someone to use your credit card, you just gave him or her the authority to use your credit card, pero ikaw pa rin ang payor or ikaw pa rin ang magbabayad ng credit card bills. So kung baga, out na yung taong binigyan mo ng authority doon sa pagbabayad ng bills. So, kailangan malaman natin at makonsider natin lahat yan. And one thing more, how about if, halimbawa, nagkaroon ng problema in your relationship and then naghiwalay ang dalawang magpartner, nabigyan mo na siya ng authority to use your credit card or nasa kanya na yung credit card mo. So, ibig sabihin, anytime, pwede niyang gamitin kasi nasa kanya yung credit card mo. So, baka magkaroon ng konting problema sa mga matters like this one. Kaya, sa pagdi-decide if we're going to give someone the authority, i-consider natin lahat yon. Pero, of course, may maganda namang benefit in authorizing someone to use your credit card, especially kapag yung tao na binigyan mo ng authority to use your credit card has a good credit history. So, may malaking benefit din naman talaga na naitutulong sa credit card mo or sa credit card holder if you authorized someone, especially with a good credit standing and a good credit history. But then again, hindi rin natin maiiwasan that problems may or may not occur. Pero paano kapag nagkaroon ng problema with regards to relationships? So, dapat nating i-consider yung mga bagay na yon. Okay, so aside from authorizing someone to use your credit card, pwede naman kasing kuhanan na lang amang natin sila ng supplementary card. Anyway, kapag low-end naman yung credit card na nasa iyo, walang AF or walang annual fee doon sa supplementary card holder. So in that case, makokontrol mo pa talaga kung magkano yung dapat na nasa kanya na credit limit. Hindi katulad doon sa kapag binigyan mo ng authority yung isang tao to use your credit card, of course, sky is the limit. Samantalang kapag supplementary card ang binigay mo sa kanya, you can make an arrangement kung magkano lang talaga yung credit limit na ilalagay doon sa supplementary card. By then, kontrolado mo talaga kung magkano yung gagastusin ng supplementary card holder mo. Okay, so Charles, I suggest na kapag umuwi si Habi, pag-usapan nyo para kuhanan ka na lang niya ng supplementary card. Kasi maganda kapag supplementary card yung hawak mo, meron kang sariling physical card, iba rin yung kanyang credit card number, iba rin yung security number sa likod, at meron kang sariling credit limit. Kasi kung magkano yung agreement ninyo ni principal card holder na ilalagay doon sa supplementary card holder o kung magkano lamang yung dapat mong gastusin, it can be agreed upon or pwedeng pag-usapan ninyong dalawa. So, kung baga, at least mas okay naman yung feeling na hawak-hawak mo yung credit card na nakapangalan sa'yo. Diba? Mas maganda yon. Ang isa pang benefit ng isang supplementary card holder is that you're starting to build your credit. So kung baga, kahit si principal card holder ang magbabayad pa rin ng credit card bills mo, since meron ka ng record kay bangko na mamonitor naman nila yung spending mo and na mamonitor din nila kung how many rewards or points ang nasa iyo equivalent doon sa pinurchase mo. So, by then, kapag nakapag-umpisa ka ng credit mo, then maybe in the future, if you will be applying for your own credit card, it will be easy for you to apply kasi meron ka ng nabuo na credit with the bank. Ayon, so Charles, that is my idea and that is my suggestion and I hope nakatulong ako sa iyo kahit papano. And if may mga additional questions ka pa, please don't hesitate to drop your comment at the comment section there. Or you can also DM or PM me sa aking messenger. Yan, lalagay ko dito. Saan ba? Dito or dito? Yan. Para pag ayaw natin na napapublic yung ating mga comments, pwede nyo akong i-PM or i-DM no, sa aking Facebook,
Yan. But then again, pasensya lang ha, kasi hindi ako masyadong nanonotify sa aking Facebook dahil sa dami ng mga, incoming chats and messages such as that. Kaya, mas gusto ko rin, most of the time, na yung mga questions ninyo or comments ninyo, mga tanong, queries like that, i-drop nyo na lang siya sa comment section ng ating videos dito sa ating YouTube channel para siguradong makikita ko yan kasi mas konti lang yung pumapasok na notification sa aking YouTube. Yan. So, I hope I was able to somehow give you an idea, Charles, and it's really good to have your own supplementary card na lang kapag umuwi si hubby. So, yan, Charles. I hope to hear from you soon. Kapag wala ka ng additional query, then well and good. Kapag meron pa, just drop your comments and I'll be there to answer you. So maraming salamat po ulit sa isang magandang araw na panonood at magandang araw na pakikipag-usap sa inyo. Yan, kahit hindi kayo sumasagot, nanonood lang kayo. Pero para sa akin, kapag nakakabasa na ako ng mga comments ninyo as if I am already speaking or communicating with you, and that is the best feeling that I can experience in our YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong lahat, and sana po pakiusap sa mga hindi pa nag-subscribe, makapag-subscribe na din sana sa ating YouTube channel, and don't forget to tap the notification bell down there so that you will always be notified kapag may mga videos na naman tayong i-upload in the coming days. Maraming salamat, and always remember, kahit ano pa yan, kahit anong klaseng pagsubok yan meron tayo sa buhay, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everybody!